Pakipaliwanag nga po kung nasaan na po tayo dito sa usaping pagbawi ng PNP sa license to own and possess ni Pastor Quiboloy ng firearms. Doon sa mga previous interviews ko po, na-explain ko na pag natanggap natin yung ruling niya, magpa-file tayo ng motion for reconsideration. At nag-file nga tayo kasi nga medyo may kamalian ata yung basis kasi ang basis nila is Section 4G. Ang sa Section 4G kasi, applicant pa lang ng LTO-PF ang pinabasihan doon kung akusado ka ng crime, pwedeng hindi i-approve yung application mo kung akusado ka. Si Pastor kasi hindi na akusado. Hindi naman siya nag-a-apply. Na-approve na po. So, dapat hindi sana Section 4G, kundi Section 39. Kasi Section 39, Paragraph B, kailangan ng conviction if the crime committed is carries with it a penalty of imprisonment of more than 6 years. So, but despite that, may mga certain sectors kasi of our society who are spreading false news that Pastor Apollo C. Quiboloy is armed and dangerous, that he has private armies. So, na-decidean po na i-surrender na lang. Maski wala yan sa rules, na kailangan i-surrender kasi iyo yan I-surrender na lang yung mga firearms po ni Pastor. So, kaya May 2 pa po, hindi lang kahapon na surrender. May 2 pa, right after we received a copy of the resolution from General Martin, na-surrender na po yung 5 at saka hindi po 19 ha. 5 lang po ang nandun kay Pastor Apollo C. Quiboloy. Ang iba po kasi meron ng paperwork na nasa sa firearms unit ng PNP na either na benta na ito or na-transfer na ito sa ibang tao. Hindi po 19, 5 lang po. At yung 5 po, isinurrender lang to erase any and all issues against Pastor C. Quiboloy that he is armed and dangerous or that he has his private army is using his firearms, no? Para mawala yung kwento na yan. Attorney Torion, si Coach Oli po ito. Yes, diretsuhin ko na po yung tanong ha. Coach. Kasi parang napanood ko na ito Papalabasin, armed and dangerous, papasurrender yung firearms. Ito po ba ay pupunta doon sa baka may posibilidad nagbansagang terorista si Pastor Quiboloy? Ito ba yung tinatahak nila? Kaya sinimulan nila dito sa pagpapasurrender ng firearms? In fairness also sa kanila, I do hope hindi sana ganun, no? May speculation na ganyan, pero ako naman ay objective tayo. Sana hindi yan parang laying the groundwork for the theory that he is a terrorist or parang magiging basis na mag-apply sila ng search warrant kasi nga, bakit 5 lang? Saan yung 14? Di ba? So mag-a-apply sila ng search warrant. Sana po hindi naman ganon. Mga honorable naman po yung mga police natin. Alam natin na hindi sila magpapagamit ng maski anong mga political forces na nandito sa ating bansa. Sana naman po na ipag-iral po ang ating professionalism po. Sa inyo po opinion, Attorney Torion, since napakahilig naman po nung mga nag-aakusa kay Pastor Quiboloy ng mga krimen na hindi pa naman napapatunayan, napakahilig nilang gamitin yung salitang red tagging. Ano po? Sa tingin po ninyo, si Pastor Quiboloy po ba ay nare-red tag? Kaya nga reverse na kasi kung red tag kasi parang leftist ka. Dito naman parang rightist, terrorist naman. Yung parang ang patutunguhan. Pero sana naman hindi po. I trust in the professionalism of our government officials, especially the police officers. I do hope and pray that they will not become instrument to commit injustice na pag may suggest na i-tag as para let's say ilagay sa ATA, Anti-Terrorism Act, no?
Sana naman mag-refuse sila na walang basis po ito at kung mag-a-apply ng search warrant, sana naman i-search nila ng maigi yung records na, uy, na-transfer na pala itong iba nito, may mga papeles pa nga. Kaya para naman, kung totoo talaga, ipag-iiral natin sa ating bansa po. Yun po. Attorney, hindi po ba yan parang overkill naman masyado? Overkill, tapos meron bang history si Pastor Kibuloy na violente? Wala po talagang medyo matagal-tagal na rin po ako abogado niya. Wala pong maalala na meron siyang history na gumamit man lang ng baril against sa nagtutuligsa sa kanya. Hindi nga niya nasasabi niyan. Kung hindi lang na balita na meron daw siyang 19 licensed firearms. Hindi ko alam na may mga baril pala siya. Ang totoo pala, 5 lang pala yung remaining gun niya. Yung iba matagal na na-transfer. At wala talagang history of violence si Pastor Apollo C. Kibuloy po. So sa madaling salita, medyo ito nga ay overkill. Oo nga. Parang ganun po. Medyo nasobrahan naman. Sana naman, dahan-dahan naman po sa pagkakapusa. At na fake news dito, 5 lang pala. Di ba? Kasi yung 14, na validly disposed and duly transferred na. So wala, 5 lang. 5 lang. 5 lang. Na-double fake news ito kasi instead na 19, 5 lang. At saka instead na kanina lang or kahapon lang, May 2 pa po may mga pictures pa nga kaming nasubmit po na May 2 pa po yan. Duly receipted po yan. May mga resibo. I saw to it na lahat ng mga na-surrender po are duly receipted po. Alam po ng PNP po yan. So fake news to, fake news. Fake news na kanina lang siya nag-surrender or kahapon lang, matagal na po, May 2 pa lang. Nung na-receive nung resolution ni General Marfil, pina-surrender na po kagad yung mga naiiwan na baril ni Pastor Apollo C. Kibuloy. Last pong katanungan bago ko ipasok kay Boss Dada, pwede ba? Yes po. Tungkol dito sa pagpapasurrender ng baril, meron bang legal basis ito? O basta na lang ginusto nila? Actually, kung ako po ang tatanungin, meron po akong ibang opinion. Pero, ayaw naman natin ng gulo. Gusto nila ipasurrender. Sige, surrender na natin even if I have an opposing view on the matter. Because we own that. So long as you don't, take the firearms away from your house. You do not use it for any attempt to take the life of another person. That's your gun. You own it. Di ba? So, yan ang paniniwala ko po. Pero, gusto nila ipasurrender. Di surrender. Para wala nang ibang conclusion pa. Baka mamaya mag-search warrant or baka mamaya gagawin na namang terorista si Pastor. We will foreclose that possibility. Yun lang po. Pero hindi po ba, Attorney Torion, kapag ang purpose ng isang tao para mag-possess siya ng firearms is to protect himself from sa mga pwedeng masamang balak sa kanya, hindi ba? So para tanggalan mo ang isang tao ng karapatan na na protektahan yung sarili niya kahit na siya naman ay qualified. Kasi nag-comply naman siya sa lahat ng mga requirements, sigurado ako, ng FEO or PNP na mag-possess ng firearms. Kapag po ba kayo binabawian ng ganitong mga lisensya, kailangan po ba ng mga court orders nito or nasa kapangyarihan talaga ng hepe ng kapulisan na pag trip ko pwede kitang tanggalan? Ang paningin ko lang dito, pwede po akong magkamali, maski po dekano ako ng law school, tao lamang po ako. Pero yung mga baril po kasi is your personal property. You bought that, hindi naman pera ng PNP ang pagbili mo niyan So, na-lisensya yan, nakakomply naman si Pastor under Section 4G. Hindi na nga siya aplikante. So, dapat hindi nga sana Section 4G yung in-apply. Kundi, Section 39. A person wants to have a license precisely to cover situations like this na maraming nangaakusa sa kanya, maski hindi totoo.
maraming pinapagalit ang mga tao sa kanya maski wala namang basihanan. He also has the right supposedly to protect himself. That's why kaya nga may gun tayo sa Amerika nga, sacred right yung the right to bear firearms In situations like this, you really need a firearm, and it is only after the court determines that you are a threat to society or that you are convicted of certain crimes in our jurisdiction, more than 6 years, can the court order the seizure of such firearms. But without that, wala naman sanang basihan. Pero tayo naman, ayaw natin ng gulo, ayaw natin ng misinterpretation. We want to erase any and all doubts as against the good reputation of our client. So, na pagkasunduan, sige, surrender na lang natin yan, maski sa tingin natin ay mali na mali talaga. Kung titingnan po natin, si Pastor Apollo Quiboloy, very vocal naman siya sa kanyang, yung na mayroong threat sa kanyang buhay. One of the reason why hindi siya lumulutang sa ngayon para harapin yung mga dapat niyang haraping kaso. So may threat sa kanyang buhay, tinatanggalan mo siya ng karapatan para ipagtanggol yon. So mas lalong naging delikado ang buhay niya. Tama po ba? So ano po ang tingin ninyo dito? Yan nga po ang dahilan nga na nag-file tayo ng motion for reconsideration para sana mas tadihan nila, kasi in-explain natin doon na kaya nga tayo kumukuha ng baril para protektahan yung mga sarili natin sa mga sitwasyon na ganito, na nagiging ginagawa tayong unpopular. Inaakusahan tayo ng mga krimen na hindi natin ginawa. Maraming nagagalit na tuloy sa atin at kailangan sana natin yung proteksyon na idepensa yung ating sarili. The most sacred of all rights is the right to preserve oneself, right to self-preservation, the right to self-defense. So, by taking away his gun without a court order, without a conviction of the crimes alleged against him, may have no basis at all factually as well as legally. But then again, alam mo naman, yung iba kasing mga sectors ng society, ikot-ikot yung mga balita na masyado siyang armed and dangerous, nag-prevail na lang po na, sige na lang, i-surrender na lang natin ito kahit para masaya na sila. Anyway, Pastor Apollo Quiboloy is a great believer of the Lord Almighty, kay Allah subhanahu wa ta'ala. So, he knows that he will protect Pastor Apollo Quiboloy. So, kaya, sinurrender na lang natin yung mga baril po.